So before ko mag-start, pagpakilala ko, I am Engineer Edgar Gonzaga. I am a duly accredited OSH consultant. So ako is nag-start akong journey as safety officer last 2013. So nagwa ko Bosch training. So, and then karon is consultant na ako. So ang first topic na to is kasabot ako po sa tanan. Okay, so panang ka Bisaya, English, Tagalog. So ang first topic na to is work environment measurement. So kani siya is trabaho siya ni safety officer. If in case kamo na ang safety officer sa inyong company, si work environment measurement, even though pwede nato siya ipakandak sa third party, pero isa pa din siya sa trabaho ni safety officer. Kaya suga na to, importante din siya. For example, katay na siguro tanaw ka ng sobra ka dulong, magsulat ka, sa kadugay is magdapat itong ulo. And then, baliktad po, sobra ka hayag, kung magsulat ka, especially kung nasa ilalim sa adlaw is medyo magdapat pa itong ulo. Suga, and then temperature. So, dirija pa na siya sa atong WEM o work environment measurement, which is, example, sobra ka lamig sa office, dili po kayo komportable. Or nato tayong mga trabahante na which is exposed sila sa init. For example, para sa construction industry na to, para nagahibog mga kalsada, nagahibog tulay, nagahibog building, medyo dili favorable ang ilang working conditions. So ginalantaw po natin na siya sa ato ang work environment measurement or WEM. So ang ato ang objective at the end of the session, the participants will be able to first is discuss nato ang work environment measurement or WEM, which is if in case after ninyo mag-training kamo na ang safety officer ito sa inyong company, so kapag kung giingon nato na WEM, that is work environment measurement. And then, and its importance in evaluating the hazards in the workplace and monitoring exposure of workers. So especially sa mga companies na natin mga chemicals, so pwede nga ma-expose na ito ang mga workers. Or even ka ng mga simple lang na sobra ka lamig, sobra ka init, and then napo tayo mga areas na saba kaayo. So expose sila sa noise, which is dili siya maayo. Kanya is makita pa nato ang mga different hazards nato. Then another objective is to comply with industrial hygiene related occupational safety and health standard. So, mali siya nga ito ang Yellow Book or OSH standard. So, OSH standard provisions and other issuances, laws, and then guidelines. Then, dapat tayo mga international nga guidelines na ginasunod in terms sa ito ang work environment measurement. Pero, i-translate na siya into Filipino nga version, which is naa sa ato ang Yellow Book. For example, ang suga, na siya ay tama nga level, depende sa atong trabaho. So, different ka trabaho, different po sa level sa suga. So, for example, kanang sa offices nato, kanang simple lang ang pagsulat, pagbasa, or typing is na siya sa 300 lux. Pero, for example, makita natin na kanang mga nag-aayo o relo. So, di rin na siya pwedeng ang ilahang environment, kaya iyan nilang kahayag. So, di ba, nagagamit po sila o headlight para mas hayag. It is because ang ilahang trabaho is pino kaayo. So, mana siya na different standards na ito ang ginagamit. Then, also, ma-explain na ito ang threshold limit values or the TLV, and then its importance in evaluating workers' exposure. So, sa different chemicals na ito, makita na is na siya ay threshold limit value, which is maula na siya dapat ang value nga di niya dapat lagpasan. Kaya kung lagpasan mo ang imong exposure, is delikado na ang tao. So makita na siya unya isa-isa. So first is i-define na ito ang WEM or work environment measurement. So WEM is defined, shall mean sampling and analysis carried out in respect of the atmospheric working environment and other fundamental elements of working environment for the purpose of determining the actual conditions therein. So makita agad nato kung unsa jud ang actual na conditions sa ato ang workplaces if in case magkandak na tao measurement.
For example, suga, i-measure na to ang level sa suga or illumination level. Or, i-measure na to ang level sa noise if in case exposed ba ta sa noise na safe pa or dili na. So, guys, makita po na to. Again, ang purpose na to is para ma-determine na to ang actual condition sa ato ang workplace. So, ang reference na to is ang Rule 1077 of the Occupational Safety and Health Standard. So, if in case wala mo yellow book, pwede na siya ma-download sa internet, which is i-type na to Occupational Safety and Health Standard or pwede po yellow book. So, pwede downloadable naman na siya sa internet. So, naasa ato ang Rule 1070 of the Occupational Safety and Health Standard, which is under siya sa Occupational Health and Environmental Control. So, the conduct of WEM, which is nasa Rule 1077. The employer shall exert efforts to maintain and control the working environment in comfortable and healthy conditions for the purpose of promoting and maintaining the health of his workers. So, isa sa mga obligations sa atong employer is dapat ang ato ang work environment is dapat safe at the same time healthy. So, di ba ang pinakatumong yun na ito, gano'n nagtrabaho ka? So, tumong na ito, gano'n nagtrabaho ka? Number one dyan is sweldo. Di ba? Trabaho ta para maka-sweldo, tapos kita is maghatag po ta o serbisyo sa company. Pero, di na siya dapat sweldo ang ihatag sa ato ang company in return sa atong service, kundi dapat naabot tayo safe at the same time healthy na workplace. Which is, ang aim na to kung magtrabaho ta is makasweldo ta, pero dapat nagtrabaho ta na dili ta madisgrasya in terms of safety na to. At the same time, dili po ta magkasakit in terms of sa health na to. So dire, ang isa sa mga way na to para ma-promote na to ang healthy na workplace, para maging healthy pa itong mga workers is dapat mag-conduct of work environment measurement. Then also, the employer shall carry out the WEM in indoor or other workplaces where hazardous work is performed, and shall keep a record of measurement which shall be made available to the enforcing authority. So every workplaces, especially kanang sa sulod sa atong mga operations, productions, or sa offices is measure na to ang different parameters. Suga, temperature, especially karon is init kaayo. So na yung mga areas nga sa atong company, especially kanang sa mga production, medyo init kaayo siya sa mood, especially init po sa gawas. And then, sa pa, mga noise. So, radiation. So, ina-measure na ito na para, pero kasagaran is indoor. Kaya di man ka pwede mag-out temperature, for example, temperature, di man pwede mag-emission ng mga temperature sa gawas kay taas din na siya kay sa gawas man. Or, ang level sa suga. Di pwede nga emission ng mga level sa light sa gawas kay, for example, sa sun, mag-error na din na siya ang imong machine, imong gadget. It is because taas kayo ang level sa suga. Pero kung nga nila is the race, mga kanis, mga 300, 250. And then, the WEM shall be performed periodically as may be necessary but not longer than annually. So, nagkatakandak ang work environment measurement every year dapat. And then, so kasagaran is ang company is nagakuha o kanang third party nga accredited ni DOLE or DOLE accredited WEM provider. So if in case magpakandak mo, especially kung required, especially ka ng mga audit good, mga international na audit, ina-require nila ang result sa work environment measurement, which is pinapakandak na to sa third party. Pero dapat kung pakandak ka sa third party, i-check po na to nga legit sila or dili. Kaya na may iba nga dili, especially kung expired na ang license. So ang listahan sa mga legit na mga DOLE accredited WEM provider is ma-search na po na siya sa website ni Occupational Safety and Health Center. So makita niyo dito ang mga listahan, tapos kung unsa ang mga services or unsa ang mga parameters ang pwede nila i-measure. Kasagaran yun ang basic na ito is suga,
temperature or kanang heat stress, at the same time humidity, and then noise. So kana siya mga basic na siya. Pero naabot tayo mga third party web provider nga nag-measure og kanang chemicals. For example sa laboratory. So nag-measure og chemicals and even kanang dust, kanang abog, gina-measure dapat. Dapat dili ka ma-expose sa abog. Then, the web shall be performed by the safety and medical personnel who have taken adequate training and experience in web, which is for the internal monitoring. So, naapod tayo, pwede ka mo mag-set sa inyong company o monthly na monitoring, or pwede po, depende sa inyo is, pwede po quarterly, or pwede po, basta dili siya maglapas o annual. Pero, kasagaran, ang mga basic na ito nga web, if in case na amoy gadget, kanang suga, noise, is gonna measure na ito monthly. So, for example, sa suga, kay kasagaran, for example, ang suga na ito, pagtaod, medyo, pag-start sa taod is medyo higher siya. Sa katugay, magulong na siya. So, i-measure na ito ang level sa iyang illuminations if tama pa ba ang kinahatag ng level sa suga or sa light na ito. And then, pwede siya i-conduct ni safety officer. Katong sa internal lang nato ha, internal. Pwede siya i-conduct ni safety officer or kana mga nurses nato or medical personnel nato like kana mga doctor nato if and only if na sila training and experience about sa web. So natay advanced training para sa web, which is kani ato ang gina-discuss karon is siguro mga isa o wala pa oras ato ma-discuss. Ang sa advanced training is ang web tanan is gina-discuss siya of 3 days. So muna siya na siya advanced training ang web na to. So there is introduction lang kay is because i-discuss lang pa nato siya of 2 hours. And then in the event of inability to perform the web, the employer shall commission the bureau, which is the nagadole. And then the Occupational Safety and Health Center, then pwede po ang regional office concerned and other institutions accredited or recognized by the Bureau to perform the measurement. So for example, ang company is dili siya capable mag-conduct of web, so magkuha ta og or mangayo ta og tabang sa kay Dole. Pero si Dole sa karon is wala naman sila nagka-conduct mismo diri katong dati sa Jensen or sa Region 12 is may nagka-conduct pa. Pero karon is bawal naman sila mag-conduct. It is because kanina lang sila ang pwede mag-conduct. Si OSH Center, si Occupational Safety and Health Center kay nadito ang mga hygienist nila ng mga licensed and trained na mga hygienist para mag-perform o web. And then pwede po kato mga DOLE accredited or recognized na mga web provider. Ang kinalagay lang dyan is ang presyo. Medyo mahal si web provider. So kasagaran based on experience is usahay nag-range sila o times 3 compared diri. Kani is mas barato. So kung iyaha diri is 100, kasagaran mas dako o presyo si accredited. Kasagaran is times 3 siya. For example, kung ang suga, isa ka suga, i-measure niya diri is 100 pesos per sample, ang sa accredited is gadagan siyang 200 to 300 per sample. So for example, sa isa ka room diri, magkuha kag dalawa ka sample. For example, diri, kung asa ang tao, tapos dito na po. So, kana siya is, isa na siya ka sample, tapos dalawa, ikadalawa dito. So, kana siya na per sample is ang bayad. And then, again, if in case dili kaya, kailangan nato mga yoog tabang sa kay DOLE. And then, mag-inform mo nga, wala mo ay kakayahan mag-conduct of internal web. Then, naasa ato ang Department Order 1, number 160-16, Guidelines on the Accreditation of Consulting Organizations to Provide Web Services. So, natin mga web provider,
Tapos, naabot tayo mga guidelines na dapat sundon. So, establishments shall seek only WEM services from accredited WEM providers. Otherwise, the WEM shall not be regarded as compliant to the Rule 1077 or Work Environment Measurement of the Occupational Safety and Health Standard. So again, if in case ang company ninyo is magkuha o service from web provider, so dapat katong accredited ang ato ang makuha. So dili siya i-honor ni DOLE if in case dili siya accredited web provider ang imuhang makuha na mag-conduct sa imuhang web or sa imong work environment measurement. Mao na siya nga dapat kabalod jud ta nga kabalod jud ka kung paano maka-identify o accredited web provider nga digit. So again, if in case dili siya accredited web provider ni DOLE, so ang result niya is dili siya ma-consider as compliant. Then, number 2 is no person or organization shall be allowed, hired or provide web services unless the requirements of this rule are complied with. So dapat ang ato ang mga magkanda, for example, katong sa internal monitoring nato or katong ipadala sa ato ang accredited web provider, ang ipadala nila nga tao is dapat katong may training code at the same time may license para mag-conduct sa ato ang web. So nana siya mga certificates na pinapangita before ka maka-consider as web provider. So nana siya ka ng mga tao nila, for example, magpadala ang organization, magpadala na tao sa inyong company, ang tao is dapat na siya certificate na nakatraining siya o web katong 3 days. At the same time, nasa experience in terms sa pag-conduct of web. Yes, sir. Disagree to the required web Naa sa ito ang standard, sir. Si DOLE. Nasa ito ang OSH standard, which is nasa itong Rule 1070, which is dapat magpa-conducted ako work environment. So nasa katong sa yellow book na to na agad dito nga dapat magpa-conducted ang company. So, for example, sa inyo, tagpila inyong tao. Sa inyo, ma'am, pila? 50? Sa inyo, ma'am? 18. Sa inyo, sir, pila? Gagawin na lang, ma'am. Ako sa inyo, sir, no? So, if in case, ang inyong industry is, for example, karang may mga chemicals, tapos, even ka rin suga na ito sa offices is dapat pinapa-measure na siya sa ato ang web. So, required siya. So, especially, siguro, ang iba sa inyo is naka-try na ba ka ng mga audit sa external. So, pinapakita ko si web na result. Kaya para mabalaan na to, if kani, for example, kaya nga sa room, dili na ito ma-identify kung pasaning suga or dili unless mag-conduct ng measurement. So, muna siya nga, actually, ang web is para magpunakod sa tao, Jod. Muna siya nga, for example, usahay, matingala lang nga maglabad itong ulo, bisa kita nagsulat kang ka narito sa office. That is because, usahay is kulang daya yung level sa suga na to, medyo dulong. Tapos, kanang, especially sa companies na ay mga chemicals. So, dili na ito mabalaan kung basig may mga leak or mga fumes sa chemicals na nasa laboratory na ito, tapos ang tao na ito is nagtatrabaho. So, matingala lang tayo na pag pila ka months na expose ang tao is pwede siya magpasakit, pwede siya makakuha o ng sakit gikan sa iyang trabaho. Muna siya kasi web is dapat ginakandak nato siya. So again, is naagit sa ato ang libro which is nasa ato ang Occupational Safety and Health Standard. Sa Rule 1070 na to is dapat natay ipakandak na web sa ato ang company.
And even if in case mag-conduct nakatry na mo o ka ng audit ni Dole. So, if in case nakatry na, ang isa po sa pangitao ni Dole is ang result sa ato ang well. At the same time, ang result sa ato ang well na internal kung nagakandak ba ato ang safety officer or wala. Kung si safety officer is pwede siya mag-conduct, so na siya ka ng monthly or depende sa inyo monthly or quarterly, pero mas okay kung monthly ang result niya. Sa suga. Suga na to, pasado ba or hindi? Yes sir. Sir, like for example, nag-conduct tapos result na sir, asan hindi napasa sa loob? Ang result, kung sa inyong halang internal, nara sa inyong hapon. Pero, sa inyong committee or sa inyong team, depende, kung sa'yo tawag nyo HS committee or OSH committee. So, naalam sa inyo ha, pero dapat is, for example, na-found out na to, for example, dire, ay, kulang kayong suga, kay sa libro na to, napo tayo different activities na different level. For example, dire, nagsulat ka 300, tapos pag-vision na to is 200 lang. So, kita is maghatag ka correction, so pwede na i-install ang suga, or pwede na ito magamit ang natural lighting, for example, dira, tanggalan na itong cortina. So, pwede pa na ito siya i-report kayo doon, pero na sa inyo ang company. So, na-diba naman tayo katong monthly nga, katong minutes of meeting na ito na pina-submit. Pero, depende rin na sa inyo ha, hindi man siya required, pero mas okay nga sa inyong company plan is, for example, na-found out ninyo nga kulang na yung level sa suga, so kamo na mag-correct sa inyong sarili. Okay, for example, ang the best example na to is temperature. Init na kayo ang area, tapos ang mga tao magreklamo, tapos sa inyong monitoring is pasado ka na, kaya kamura man pala nag-measure. So, dapat bangga po siya sa actual init, dapat bagsak po para natay naibuhaton si management na. For example, kamo nga mga safety officer mag-propose nga magbutang ka o ka ng exhaust fan para at least ang area is hindi siya init, kay tungod sa result sa itong measurement is init kay area, low ikot ang tao. So, pwede na ito maging reference to sa itong mga proposals like na mga installations of ventilation. So, for example, ka ng mga exhaust fan. At least, mas dali lang inyong proposal sa inyong top management kung paan siya ka ng natay reference. So, which is, pwede natin siya maging reference ang results at ang measurement. Then, natay different purposes of WEM na to. So, first is to determine the magnitude of the harmful environment agents. So, for example, natay chemicals na laboratory, so dili na to usahay ma-detect magod. Usahay ma-detect na to kung may amoy ang chemicals, ma-detect na to ang presence sa isang area. So, ma-determine na to if makandak na ka o when. Then, periodically check the environment through the measurement. So, natay measurement i-conduct, so makita na to kung pasado pa ba during sa pag-conduct na to sa checking ang ato ang area or ang ato workplace. Then also, to protect the harmfulness of new facilities, raw materials, production processes, and working methods. So, if in case mag-conduct ka ang bagong equipment or natin bagong raw materials, dapat mag-conduct ka og work environment measurement kay pwede na siya na makahatag po siya o kanang hazard sa ito, health hazard. For example, even ka ng mga simple lang na ito nga, so, ang example natin is ka ng mga bakery na to. Dati ang mga bakery na to is wala na sila yung mga safety officer. So, ang low oil is ka ng nagagamit po, ka ng mga masa o ka ng harina. So, everyday niya malanghap ang harina, which is ang harina is dust, considered siya as dust. So, delikado po siya. So, muna siya nakaroon is required na ng mga gagmay na ito, mga bakery, ng mga store na gagmay, ng mga pharmacy, is kailangan na nila o kaya mga safety officer 1. Mga siya inaatay 1 day po na training para sa safety officer 1, which is para to sa mga gagmay lang na mga companies. Pero, for example, ka ng mga medyo dako na mga companies is pareho sa inyo, safety officer 2, which is 5 days na training.
Then, to monitor workers' exposure to harmful substances, which is makita na toon niya nga, for example, ikaw ang in charge sa isa ka area, tapos, or ikaw ang for example, measure sa harina. So, ikaw is exposed po ka sa dust every day, or every activity mo. Mao na siya nga, i-measure po ang imuhang exposure. Then, to evaluate the effectiveness of environmental control measures adopted to improve the workplace. So, if in case, for example, kato, init ang isa ka area, nagputang tag-exhaust fan, tapos nag-measure ta ulit. So, nagtaon na to kung effective na ang ato ang control measures or dili. So, kung effective siya, dapat makababa na to ang temperature. Kung dili, meaning wala siya changes or ang lisod is basing na sa bukod kataas ang temperature. Pero, dapat kung maghatag taong control measures is dapat mag-change o mag-improve ang atong area. So, for example, suga, medyo dulong. So, alis na ito ang suga o ka ng mga bago, especially ka ng mga letter o hayag na siya. So, mas okay siya magtrabaho sa areas na hayag, especially kung magsulat. Then, the last one is to maintain favorable environment conditions. So, if in case, ang atong area is okay lang kung sa office, no, kaya natin aircon. Kung igang, pwede na ito pababaan ng temperature. Kung lamig, pwede pa na ito patasan. So, muna siya gina-recommend yun nga na ating mga aircon sa offices. And for example, electric fan ang imong gamiton, tapos dagan kayong tao, so dili kayo kaya sa electric fan. So, dili favorable ang ato ang working environment, which is dili ta maging komportable. Or, basig nakatry na tayo magubago ng ato ang aircon sa atong office. So, igang kaayo, so size, ang iban is 8 hours lang, 4 hours lang duty, kaya igang kayo, dili siya maka-concentrate sa trabaho. Then, the degree of hazard from exposure to harmful environmental factors or stresses will depend on the following. So, number one is nature of the materials involved. So, for example, ang atong mga areas is, for example, ka na magluto. So, for example, magluto. For example, sa mga bakery. So, kanang pugon mismo nila, magluto sila sa tinapay is, pwede po siya ang pugon is, painiton po niya ang area. And then, intensity of exposure. So, at the same time, duration of exposure. So, intensity is depende sa imong pagka-expose. So, especially ang mga laboratories, kung dugay ang imong exposure pod and then isok po kayong chemicals na nasa isa ka area is pwede po ka na makakuha og sakit. At the same time, depende pa na siya sa resistensya nato. So, individual susceptibility. So, natin mga tao nga kita is different pa from each other. So, lahi-lahi po taog resistensya. So, siguro, for example, ang the best example na to is, for example, sa inom. May mga tao na isa pa lang kasya, isubog na. Diba? Napot iban nga, bisa magbinom tagay og inom, dili siya po mahubog. So, yan na siya. It is because lahi-lahi taog resistensya sa lawas na to. And then, so nato tayo types of monitoring. So first is the area or environmental monitoring. And then, nato tayo personal monitoring. So, muna siya nga to ang i-discuss po. So first is the area or environmental sampling na to. It is the measurement of the contaminant in the workroom. This helps pinpoint work areas with high or low exposure levels of contaminants. So, example na to is kaning mga grain warehouse, mga welding area, laboratories, fume hood na to. So, kay area man, so ang room ang ato ang i-measure. So, for example, sa isa ka area is sabak kaayo, i-measure na to ang area kung sabak na siya or dili. Or, for example, laboratory, i-measure na to kung naa siya presence of chemical fumes within the room. So, kay area man, so ang workroom ang ato ang i-measure. Then, mali siya ang example. So, dust area monitoring. So, kanin siya is present ang dust sa area na to. So, bisa ka is pwede ka magkuha og sample. There is ang noise area monitoring. So, kay
na siya mga machines. So, different areas, ginalantaw nato kung asa ang areas na saba kaayo. Then, for example, diri, saba kaayo, so, pwede na to i-recommend nga, dili pwede magdugay ang tao diri nga area kay saba kaayo. So, pwede ka, for example, wala sila trabaho or ongoing ang pag-process sa atong machine, sa atong produkto, pwede dito sila sa areas magstay nga dili kayo saba or dili gid saba kaayo. Then, naaputay, personal sampling. So, it is the measurement of particular workers' exposure to urban contaminants. So, the data collected approximates the concentration of contaminant by which the worker is exposed to. So, for example, natin mga laboratory technicians, mga welders nato, sila ang mga exposed mga tao nato. So, for example, dire natin gadget para sa personal sampling. So, dire ginatawag nato, so since dire man ang ginhawa sa tao, dire ang ilong kag ang mouth sa tao, so natay radius na kina-consider nga pwede na siya malanghap sa tao. So, di ba, maglihok ka. So, pwede magtuko, maghangad. So, kanis ang radius nato. So, dire nato ginabutang ang gadget para mag-measure kung pila ang iyahang nalanghap or iyahang naginhawa na chemicals or even ang dust. So, kanisa, for example, involved sa areas na ay harina or dust. So, pwede nga, kung pila ang malanghap ani dire, maupunto ang malanghap sa itong tao. So, which is personal sampling. For example, kani. So, nagtatrabaho siya sa lead. May lead ang iyahang kinatrabahoan. So, kani ang iyahang personal monitoring. So, lead personal monitoring. So, kung unsa ang ma-absorb sa atong gadget, maabot na siya ang considered na ma-absorb sa tao. Kung bagsak po ang lead concentration nga ma-absorb sa atong tao. So, meaning, kung taas kayo na dire, taas po ang iya ma-absorb. So, mana siya nga, kung pila iya ma-absorb dire, equivalent po sa ma-absorb sa atong tao. Then, evaluation of results of well. So, if in case may result the results of measurement are evaluated to determine whether or not they represent the actual health hazards. So, ang atong result is i-evaluate nato kung tama ba. So, for example, kung init, so dapat taas po ang temperature nato. So, dapat siya ang representation sa ato ang area. Then, results are compared with the accepted standards of maximum allowable concentrations or levels as prescribed by the first nga reference nato is ang Occupational Safety and Health Standard or OSH standards of the Department of Labor and Employment or DOLE. So, nana siya dito sa atong libro ang different standards sa different parameters which is makita po nato sa next atong slides. And then, American Conference of Governmental Industrial Hygienists or ECGIH, which is international siya na standard para sa threshold limit values or TLV, at the same time biological exposure indices, which is mo ni siya ang next natupod nga topic po niya. So dito na lang nato siya i-discuss. Mo ni siya ang dalawa nga next topic nato, which is kaugnay gyapon sa work environment. And then, pwede po nato gamiton si Occupational Safety and Health Administration or the OSHA na standard. Then, ang ASHRAE or the American Society of Heating, Refrigerating, and then Air Conditioning Engineers nato. So, mao po ni siya ang pwede nato maging reference. So, actually, ang dito sa Pilipinas, yun is kani atong ginagamit, which is based po siya direct sa different na mga standards. So, kita sa ang Pinoy is naghimo punta pero based po siya direct. Then, exposure, standards and guidelines. So, standards, legally acceptable exposure limits, which is, ma-discuss na doon niya, ang different TLV or limits sa different atong chemicals. And then, napatay mga guidelines, so which is recommended maximum exposure, which are voluntary or not legal and not legally enforceable. So, muna siya itong mga guidelines. Ang standards, dapat sundod dyan nato. So, naman tayong OSH standards, dapat sundod kita na itong OSH standard.
So paano na to siya paano ta makaingon nga nasulod na to siya? Which is dapat mag-conduct ang measurement para kung pasado ta, meaning ginasunod na itong standard. Kung dili pasado, meaning wala na to siya ginasunod. And then kung dili siya pasado, dapat natin buhaton ng mga control measures. Then, so TLB. So urban concentrations of substances and represent conditions under which it is believed that nearly all workers may be repeatedly exposed to day after day without adverse health effect. So kita is exposed man ta sa different ka mga urban concentrations or even sa mga chemicals everyday is exposed man ta. So even ka ng mga sabon, chemicals man po na siya. Ka ng mga toothpaste na to pero in good concentration siya. Pero sa urban concentration na to, especially sa mga areas na ay chemicals, dapat na-expose lang nga, dili siya makahatag og sakit sa atua. So dapat ang level na na-expose ta, kay since pwede magod nga present ang chemical fumes sa area, if and only if exposed ta, dapat dito ta sa level na dili po ta makakuha og sakit, which is di siya dapat without adverse health effect. Dapat wala siya effect sa ato ang lawas. And then, sa threshold limit value, natin tatlo categories, which is TLV, time weighted average sa to. So, TLV, TWA, which is threshold limit value for the time weighted average, which is i-discuss nato sa next slide. Then, ang TLB still or short-term exposure limit. So, kani siya is para sa mga short-term na example. What if nag-adto ka sa areas na example, imong trabaho is technician. So, electrician, mas nagpa-andar ka og genset. So, di ba? Pagpa-andar mo og genset, ang genset is haba kayo, di ba? So, kana siya, nubo na siya ng time, pero exposed ka sa grabe kasama ang area. So, kanidiri siya, hindi makita nato. So, short-term exposure limit. So, bisag nubo lang yung exposure, pero may limit dapol ang imuhang i-average. So, for example, kung taas na kayo ang saba, dapat, for example, sa ato sa Pilipinas, ang standard dyan sa 8 hours na to na exposure is 90 decibels. So, mamagin na siya ginasunod na to. So, dapat kung 90 decibels na, 8 hours lang din dapat yung exposure. And then, for example, kanang mga saba na dyan kaayo, so dapat nato tayong exposure na dapat dito maglapas sa 15 minutes, dito maglapas sa 30 minutes, so kanya is makita nato na siya. And then, ang pinaka-last is ang TLB ceiling. So, kani siya is, kung ceiling na gani is, dira lang din siya taman, diri na din pwede siya hangiyon. For example, mauna na siya ang limit na to. Dili na yun siya pwedeng patasan. For example, pareho sa noise, pwede pala ito siya medyo i-stretch kamay. For example, lubuan lang na ito yung exposure. Pwede nga taas kag noise level pero gamay kag exposure. Pwede pa siya mahangyo. Dili na yun pwede. Okay? If in case, ma-expose ka sa TLB ceiling sa isa ka chemicals, agad-agad is pwede ka mamatay or pwede ka mahimatay. So, mali siya ang iyahang description. So, actually, diri, if in case sa 3 days na training doon sa advanced training is, si TLB is gina-solve gina siya. Pero sa ato ang given nga, limited ang ato ang time, so dili ka ito maka-solve. So, TLB, time weighted average or TWA, TLB-TWA, concentration of an 8-hour work day and 48 hours or 40 hours work exposure per week. So, sa ato is dapat ang ato ang exposure per week is pwede 48 hours. So, maximum na gina siya. So, kung 48, das pila ka adlaw ka naga-duty. 6 days naga-duty, mas okay kung 5 days. Pero sa ato ang magkasagaran sa setup no sa private is 6 days jud ta. 6 days tapos ang atong duty is dapat 8 hours. So sa ato sa Pilipinas is wala mo gud may naga-control po sa overtime. Pero ginasunod na to ang international na standard which is
60 hours per week lang dapat atong trabaho. So which is 6 days, tapos 8 hours per day. So 6 times 6, 48, kaya sobra na 12. Ang sobra na 12 is i-divide na to sa 6, which is 2. Ang 12 na hours, divide na to sa 6 days, so 2 hours per day lang dapat ang maximum na to na overtime. Para ang tao is makarelax po. So, di ba kasagaran pinagalan sa ato ang trabaho is 12. Sa inyo 12 po, sa inyo sir, 12 po ang trabaho. So, 8 to 5, so paano na siya? 9 hours, tapos minus 1 hour na break. So, sa ato adjod is para dili po kayo stress ang tao is 10 hours per day lang dapat ang duty. Kaso, sa ato amang God, especially sa ito kung gamay ko ng sweldo, kung wala kayo overtime, so malang siya nga, mapugos po ta nga mag 12 hours per day. So private na to is 12 jud. Pero kung sa, di ba, sa government is 8 hours lang din na siya per day. Noon, kaya ako kung sila sweldo, wala po sila yung overtime. So mabawait po. The next is the short term exposure limit or the STIL, TLB STIL, concentration where exposure should be no longer than 15 minutes and not more than 4 times per day or 60 minutes between successive exposure. So dapat ang ma-expose ka sa isa ka hazard o sa isa ka chemicals is ang maximum lang din mo kung short term is dapat 15 minutes. Bahala ma-expose ka kaupat sa isa ka adlaw basta dili siya sunod-sunod. So for example, nato is ka ng mga ato genset, saka kayo na siya. Gamay, dali na kayo ma-expose dito pero mabungol ka na kung wala kayong PPE. So wala siya nga, dili pwede ma-expose pag dugay, dili sa short-term exposure kay taas na po kayo siya concentration. Then sa ceiling na to, again, concentration should not be exceeded during working exposure. Dili na gini siya mahangyo. Again, sa ceiling is dili na gini siya mahangyo. Pag ingon nga ceiling, meaning mauna lang gini siya, dira na lang dyan. Dili pwede mag-stretch gamay o maghangyo gamay. Kaya na-expose kasi yung gamay, basta naabutan ng mga ceiling is pwede ka, example ka ng mga chemicals na to. Kung malanghap mo na siya, bisa gamay lang, dili na siya mahangyo. So pwede na dyan ka, makuyapan ka or pwede to the point na mamatay ka. Then, sa evaluation, so natin mga different na mga terms, so the measurement data will be compared with existing standards and guidelines. So, napatay mga permissible exposure limits. So, ang ato address TLB. So, napatay permissible exposure limits with the PEL. Ikabalin pa na siya sa TLB. Then, kanin occupational exposure limit, recommended exposure limits, and then maximum allowable concentration is same Japan siya sa TLB. So, kanin siya is gina-discuss siya if in case maka-training mo 5 days katong sa industrial hygiene. So, which is maisa-isa na siya explain. Pero, kani is different parameters. For example, kani sa PEL na to. So, kani siya is para na siya sa noise. Ang TLB sa noise is PEL. Equivalent siya. Permissible exposure limit. So, for example, ang noise is, ang SABA is dapat mo lang iyang PEL. Which is equivalent siya sa TLB. Then, so less hazardous to more hazardous. So, kung high atong TLB, ang meaning ana, or high atong PEL, meaning ana is less hazardous ang chemicals or ang isa ka parameters. So, for example, taas kayo ang atong TLB sa noise, 100 or 90. So, meaning, kung kayo siya, dili kayo siya delikado, kaya pwede pa na ma-expose sa 50, 60, safe pa kayo ta. Pero pag, for example, mga chemicals, ang iyang mga TLB or PEL is nara sa 1. Or cyclic point something, 0.05, 0.5. So, ang ibig sabihin, basta taas ang TLB or PEL, meaning less hazardous ang atong chemicals. Pero kung dugo kayo siyang PEL or dugo siyang TLB, meaning ana is hazardous kayo siya, delikado kayo siya. Gamay pa lang kayo ng exposure mo, pwede ka na ma-distress siya or pwede ka na mahimatay. So, natin mga PEL, example, ang TLB and ppm o parts per million. Basta less than 1 ppm,
that is relatively or extremely hazardous siya. Then 1 to 10, extreme to high. Then, if in case ang iyahang ppm na exposure is 1,000, very low na siya. Moderate rin kayo siya. So, for example na to, kanang sa isda. Kanang sa isda, kita ng mga Pinoy is, kayo lagi kayo na kung taas kayo sa maglakas pa tag 100. So, kanang for example, sa histamine level sa isda, kanang for example, nakatry na mo, kanang nahubog mo sa isda or kanang sa bulan. So, kanang siya is, na kayo siya, daot na siya, kanang, kumbaga, taas na kayo siya ppm, taas na kayo siya histamine level. Pero, kung pag-abot na po sa mga Japanese, pag-abot sa Amerikano, is dapat hindi sila malakas hindi sa 100. Okay, sensitive kayo sila. So, again, nailahin mo kag susceptibility. Tapos, kita nga Pinoy mga kodis, mukha mo magandang bulan, gusto sa bulan is taas na kayo na, diri na ganda siya ng area ang bulan. So, depende na siya sa susceptibility po. Then, natin mga action level. So, the action level is the level of harmful or toxic substances or substance or activity which requires medical surveillance, increased industrial hygiene monitoring, or biological monitoring. So, nasa sa NIOSH and then sa OSHA na standard. So, action level of TLB for chemical is 50% of its TLB. So, kung for example, ang iyang mga TLB is 100, dapat si action level mo is 50%, which is basta sa chemicals. So, dapat kung 100 ang imohang TLB, 50 pa lang action level ka na. So, meaning na medyo magdagdag kung kaog ka ng monitoring. For example, sa noise, kay 90 man ang ito ang level, tapos dili pa po sa chemicals. So, ang TLB nato sa noise is 90. So, pag-abot nimo og 80, 85, action level na siya. Kaya at any time, pwede na siya maabot sa 90. So, which is hazardous na siya. So, sa noise na to, the Occupational Safety and Health Administration or the OSHA noise standard. So, nana siya sa 29 CFR 1910.25 requires employers to have a hearing conservation program in place if workers are exposed to time-weighted average noise level of 85 decibels or dBA or higher over an 8-hour work shift. So, sa OSHA, which is sa US, pag abot pa lang og 85, sa 8 hours din mo ma-exposure, action level na siya. So, dili na nimo kaabton sa TLB na 90. So, sa ilaha, pag 85 pa lang, action level na. So, naana ka dapat ihatag ng mga control measures. Then, kani siya is, dili na nato siya isa-isa pero ipakita lang nato. So, TLB of airborne contaminants, naana siya sa ato ang libro, sa likod, sa table sa likod is Occupational Safety and Health Standard. So, ang mga acids nato and the mga vapors, iba-iba na sila o TLB. So, gawa kani solvate na to. So, 0.25, yan na siya kababa, yan na siya kadelikado. So again, kung baba o TLB, delikado. So kung si acetic acid kayo nato is 10, medyo baba siya, pero at least hindi siya nga nga 0.25. Then sa mga vapors po nato, si toluene, siya po kani is 100. Medyo taas siya. Pero pag abot sa benzene, 25. O kanang mga ethanol na to, methanol, kani sa mga alcohol kayo nato, anis, makita nato, pwede na po kayo ito ma-expose sa ethanol up to 1,000 ppm. Taas kayo iyahang TLB. Then, nakita po nato ang comparison. So, kaniya, si toluene nato is 100 siya na 100 ang iyang TLB. So, dire, nakita po nato nga, for example, kani. So, toluene nato, so different standards. So, kani US, then si Philippines, kani sa dole na to, or standard, kani siya, 100. So, sila, sa US, nubo kayo sila. Compared sa ato, di ba? Mura siya pa rin siya bulat. O kani sa isda. Taas kaayo ta, pero sila nubo kaayo. So, ang latest kani nila, 200 na nagtaas na po sila. Pero kani siya sa PEL na po niya.
And then, pag makita po nato may letter C, dito po sa itong standard, letter C is, siya ang TLB ceiling. Basta ganit, 25, dili na siya mahangyo. 25 na din na siya. Kani may mga C. So, TLB ceiling na siya. Then, for example, sa asbestos limits in the air, so natin asbestos permissible exposure limit. So, 0.1 fibers per cubic centimeter of air in an 8-hour time-weighted average. So, dapat 0.1 fiber per cubic centimeter na ginag mo exposure sa asbestos. So, muna siya nga ito ang sample sa air monitoring equipment on a worker. So, kaya siya. Muna siya itong worker nagtatrabaho sa areas na may exposure sa asbestos, tapos ang iyang exposure na dapat is 0.1. So, nubok kayo siya. Then, exposure limits of toluene. So, different na standards, different po ng iyahang TLB. So, toluene is an aromatic hydrocarbon, highly toxic and banned in food industries in developed countries. So, ano siya ang toluene is banned na siya kay delikado po siya. Then, mga pala siyang ginagamit nato na permissible noise exposure limit. So, sa Pilipinas, mga na siya kay Rule 1074, Occupational Safety and Health Standard. So, sound level in decibels are measured in a sound level meter, a weighted network slow meter response. So, no exposure is allowed for continuous intermittent noise in excess of 115 decibels. So, kani is diniligid pwede nga ma-expose ka o bugay kaayo. So, number of duration per day in hours na to. Kung 8 hours imong trabaho, dapat dili ka ma-expose sa sound level na 90 taas pa sa 90. So, ang limit ng gid mo, ang TLB ng gid mo is 90 ng jud ka. So, 90 decibels. And then, if in case sabak kayo ang imong area, kay given nga sabak imong area, dili na ito na-decrease ang noise level, i-decrease na ito ang exposure or ang duration of exposure na ito. So, kung 92, minus 2 hours ka, 6 hours ang gawin mong maximum. Then, 4 hours ang imong exposure dapat per day if 95 lang imuhang sound level. For example, kung 100 na dyan, dapat naging kaayo, 2 hours per day lang ka. And then, 1 hour if 105, then 1/2 hour which is 30 minutes, 110. Then, 15 minutes if 115 decibels na. And then, kung maglakas pa sa 115, dili naging pwede ang trabaho nga ma-expose ka nito ang lugay. Kay, mabungol ka na sa siguro mga 1 week pa lang, 1 month pa lang ka nagtrabaho, nabungol ka na. Then, in terms of sa temperature, sa sound level na to, so, different na mga activities. For example, 6 to 8 is milling machine, so 90 decibels. And then, break room, so 69, baba na po ka. Direct expose ka, tapos nag-reduce, and then, balik na po ka. Yung exposure is 12 noon to 3 p.m. So, 3 hours. So, which is, diretso ang imuhang exposure. So, pwede na siya nga expose ka sa level, pero i-decrease ni mo ang exposure time. So, kani, 6 to 8, 2 hours sa expose sa bagsak na noise level, which is 95. Tapos, kani baba, safe siya dire. So, i-transfer na to siya sa areas nga dili saba. Tapos, balik na po siya dire. Then, sa elimination na to or sa sugat, depende ang ato ang areas o ang atong standard, depende sa ato ang areas. Kung mga passageways na to, corridors, mga warehouse, 50 lang na siya. Pwede ra. Pero, sa offices na to, kaya nagasulat man ta, nagabasa, 300 lakhs. And then, fine inspection, fine woodworking, accounting, then drafting is 500. Sa offices na to is 300, except lang sa finance and accounting na office.
Si Finance and Accounting, kaya nagabilang man sila kwarta, dili sila sa 500. For example, 1,000, especially kwarta ka rin pino kaayo. Kung dulong, tapos mamalit ka o bilang, which is lugi po siya sa company. Ang lisod ko, patapalan sa imuha. So, dapat imong area is higher. Then, a minimum of 1,000 lakhs every extra fine assembly, jewelry and watch manufacturing, and then proofreading and printing plants. So, maniniba kung sa mag-IO relo. Ano sila suga, napag sila headline para achieve nila ang 1,000 kay kung dulong, di nila na makita kung gagmay ng parts sa ito relo. Then sa temperature, depende sa imuhang areas, depende po sa imuhang workload. So kasagaran is sa ato din sa Pilipinas is 31 degrees Celsius ginang ato ang temperature. As long as ang trabaho nato is, kung heavy na dyan kaayo, ang trabaho is wala siya standard. For example, ka na sa construction, kanang under the heat of the sun, init kaayo. Ang atoan na dyan is kahulayan na dyan ang tao. So, for example, sa farm, di ba, dati kaya pa magtrabaho ka lang sa morning. So, start o alas 5 o alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10 ka na sa heights, kaya pa. Karon is, kaya pa ba? Dili na. Dili na dyan, di ba? It is because sa temperature na ito is init kayo. So, ang gina-style karon, even ka sa mga kahimong kalsada, ang sa gina-style nila, gabi sila na trabaho. So, tama. So, kanang gabi, dili lang sa ingon nga, trabaho sila gabi para dili sila maka-cause of traffic o dili sila maka-disturbo sa mga nagabiyahe. Ang purpose ko na is para ang tao is dili ko siya ma-expose sa init kayo. Imagine mo magtrabaho ka nila o pila ka oras, so launa, alas 2, init kaayo. So, mana siya nga gina-change nila ang, kung pwede lang man, kay si kalsada, pwede lang man na kayo nakasuga ang pod. Ang lisod lang sa farm, pwede naman po magtrabaho, alas 3 sa punta, pero sa farm. Siguro kung mag-tracer is okay lang, pero kung magtrabaho nga other than mag-tracer is lisod kay, napaday other ng mga hazards na nasa farm. For example, what if makatama ka litong halas? Diba? So, mana siya nga, ang consideration ko is sa time and then sa conditions sa atong workplaces. So, kaya for example, 75% to 100% ka rin mohang work, allocation of work. So, tapos light lang imong work is pwede lang ka sa 31. Pero kung moderate ang inyong trabaho, medyo bukat, sa 29 dapat yung standard. Pero kung heavy, diri is wala na standard. Pero kung diri, kung medyo gaan ang trabaho, for example sa offices, so pwede na kayo sa 32. Pero sa offices, mga is na siya aircon. So, mabalik tayo noon, kasi si office noon, siya ang baba kayo temperature, kaya na kayo abuto ng offices. So, sa is 25. Kaso, si offices, light yung trabaho, tapos baba yung temperature. Sa kabaliktaran na po is, natin mga areas na bugat ang trabaho, tapos taas pa ang temperature. Samot o kainit, di ba? Kaya inuhang trabaho, bugat na, tapos igang pa dyan, samot ka igang mong paminaw. So, dapat, kung medyo igang, is dapat light lang ang trabaho. Kanina po is nasa sa degree Fahrenheit. So, less than 80, so okay lang siya. Wala siya effect. Then, 80 to 85, working or exercising in direct sunlight will stretch your body after 45 minutes. So, karon, for example, even ka na mag-jogging ka or init kaayo, pwede kang mag-stress ang mga body. Then, ang precautionary actions, take at least 15 minutes of breaks each hour if working or exercising in direct sunlight. Dapat na kayo break na 15 minutes. Pero, mag-increase ako ng 85 to 88. So, kanina siya is 30 minutes ni mga exposure na dapat. And then, dapat mag-break ka mag-take ka 30 minutes break each hour. And then, if in case taas na kayo, 88 to 90. So, working or exercising under direct sunlight will stretch your body after 20 minutes. So, dapat mag-rest ka of 40 minutes every hour. Then, kung taas na kayo, greater than 90 degree Fahrenheit,
working or exercising in direct sunlight will stress your body even after 15 minutes lang mag-expose ka. So, dapat na kayo 45 minutes na break. So, inato siya kakuan ang init. So, for example, sa dust na to, sa finance is wala, fumes, wala pod, and then sa noise na to is 60, pasado siya. Sa suga na to is 300. So, kung nagabilang sila kwarta, kanibagsak ni. So, sa temperature na to is 31, pwede kay 32, pwede pag kay light work na siya. Then 50 to 60 humidity na to. So, inyani siya ato ang sample sa web monitoring na to. Inakuha na to. Sa isa ka area, tanang parameters sila check na to. Then, introduce po na to ang ato ang different na gadgets. Inyani yung nawong. So, naga para sa illumination, ang lux meter na to, kaniyang nawong. Dire dapat maigo ang light. Dire po, kani sa puti. So, kung tabunan mo ni, ang reading niya is 0 din siya. Kani po, kung tabunan mo 0 din siya. Then sa air movement, so kani, pwede na talaga ito. Anemometer. And then, sa gases and chemicals na to, so naka, yan yung gadget. And then, ato tayo mga portable dust monitoring instrument. So, kanis, medyo lisod di siya. Hindi siya basta o conduct sa safety officer. Kaya kani mahal kayo di siya ng gadget mo doon. So, and then, napunta para sa heat, which is the wet bulb globe temperature. So, kanis, kailangan ka o computation. So, sa mga engineers, is medyo dali dapat kayo di siya kaya namatay thermodynamics. Then, in terms of sa noise, gagamit tayo sound level meter. So, dire ka capture of noise, dire ka mag-storya, tapos dire code. Kaya ginabutangan na siya cover para din siya mabasa sa laway or sa moist. So, natay sound level meter. Then sa temperature and humidity is pwede ka maggamit ng cyclometer or pwede po hygrometer kung available sa inyong area. So, muna siya ang different na WEM and measuring equipment na to. So, clear points, the degree of hazard for exposure to harmful environmental factors or stresses would depend on the following. First is the nature of the material involved. Kung depende kung sa po ang materials, basic chemicals to ang gina-process sa company, so hazardous dyan siya. Or basic ka ng paano siya, parang for example, ang gina-process na to is isda, so hindi siya hazardous. Pero pwede po kanya matunog, pwede kanya masamad, pero less hazardous siya. So, depende din sa nature sa ito ang materials na ginagamit. Then, intensity of exposure. At the same time, ang duration of exposure. So, for example, ito ang gina-process as chemicals. Ang intensity na ito is toxic kayo itong chemical. So, gamay na ma-expose na ito is pwede ka ma-distress siya. Hazardous na siya. So, again, different chemicals, different pa lang iyahang TLV or threshold limit value. Then, duration of exposure. So, kung mas dugay, mas delikado sa mga chemicals na to. At the same time, even sa noise. Kung dugay ka ma-expose sa noise, so basing pwede nga mabumol ka. At the same time, pinakonsider ko na to ang individual susceptibility. So again, different ka tao, different ka edad, different ka lahi, different po nga sa pa, bisyo, so lahi-lahi tao susceptibility. So lahi-lahi tao resistensya. So ang the best example na to na is kanang inom. So, again, ay tao nga isa lang kasyat, hubog na, nakoy iba nga bisa magbinong ka kay inom is hindi siya po mahubog. It is because, again, iba-iba tao, individual susceptibility. Then, threshold limit value is defined and categorized in 3. TLV, TWA, time-weighted average. Then, TLV short-term exposure limit, which is dapat 15 minutes na kang expose 4 times per day. And then, TLV ceiling, which is dapat kung ceiling ng limit is hindi na pwede siya i-extend. Okay? Delikado na. Then, other references or guidelines may be used for health hazards that are not specified in the occupational safety and health standards. So, natay mga international standards or guidelines or references na pinigamiton. Pero, diri sa ato sa Pilipinas, since available man na ito ang standard, occupational safety and health standard, pwede na nato siya gamiton as reference. So, I think mag-break sa ta o 15 minutes para makamerienda mo.